Good day netizen, samahan niyo po sa ating A Day in My Life here in Saudi Arabia. So ngayon nga pala ay Friday, so dadalaw kami dun sa mama ni Amo kasi kada Friday ang aming meeting, ang aming party. Kaya hindi nga pala kami nakatoka sa pagkain ngayon. Bali ang gagawin lang namin ay pupunta lang kami doon at makikiparty-party. Yung mga anak nga pala ni Amo ay nagpahuli kasi may gagawin pa daw sila. Kaya nauna na kami. At ito nga kamay ko, nakita ko, ang dami na palang sugat, di ko na malayan. Manhid na ata ako. Ito nga palang sugat ko, itinatawanan ko na lang paano kasi pagka gumaling yung isang daliri, doon naman sa kabilang daliri ang magkakaroon ng sugat. Dami ko nang nilagay na ointment kaso talaga hindi talaga siya nawawala. Sabi ng iba gumamit ako ng gloves. Gumagamit naman ako ng gloves kaso minsan nakakalimutan ko na rin. Nadaanan nga pala namin yung train station nila dito. Napakaganda, napakalawak, walang masyadong pasahero. Ang sarap sumakay kasi komportable at maluwang. Pagpasok mo dito sa LRT station nila, hindi ka makakaramdam ng init kasi naka-aircon. At isa pa sa nagustuhan ko dito, walang masyadong pila. Bili ka na agad ng ticket and then aantayin mo lang yung train dumating at aalis na kayo. Hindi mo na kailangan makipagsiksikan o kaya tumingin kung saan yung may bakanting upuan kasi lahat ng upuan dito bakante. Wala kasi masyadong pasahero. Kahit yung mga bus nila dito, walang masyadong pasahero. Minsan nga pag nakikita ko yung bus nila, parang gusto ko nang ilipat yung Commonwealth dito kasi walang masyadong pasahero. Huy, walang ganun. Hindi natin malilipat ang Commonwealth. Sobrang dami kasi ng pasahero sa Commonwealth. Minsan nga nagtutulakan na sila, makasakay lang sila. Dito ata sa Saudi, bihira ka lang makakita ng Arabong sumasakay ng LRT tsaka bus. Madalas nakasasakyan sila. Halos lahat kasi ng tao dito may mga kanya-kanya ng sasakyan. Ito nga pala yung tunnel nila, napakalinis, napakaliwanag. Hindi siya nakakatakot daanan kasi napakaliwanag ng ilaw nila dito. Sobrang daming ilaw talaga. Isa sa nagustuhan ko dito sa bansa nila, hindi masyadong matraffic. Kaya ang sarap-sarap bumiyahe. Hindi katulad sa Pinas na maiinis ka na lang sa sobrang traffic. Yung tipong papasok ka sa trabaho ng maaga tapos pagdating mo sa trabaho mo late ka pa rin kasi nga sobrang traffic sa Pinas. Wala ka pang makitang nakatambay o kaya naglalakad sa daan. Ang mga building nga pala nila dito naglalakihan at ang gaganda. Kahit ang mga lumang bahay nila napakaganda. Dito sa Saudi halos pare-parehas lang ang bahay. Malilito ka talaga. Kailangan mo talagang tignan kung anong itsura ng bahay nyo para pagka ikay lalabas, alam mo na kung saan ka papasok. Baka mamaya kasi pagpasok mo, iba na yung bahay na pasukan mo. Dumating na nga pala kami sa bahay ng mama ni Madam. Nagkape lang kami and then kumain na rin kami pagkatapos. At ito na nga yung bilao namin, taob. Wala talagang natira, halos naubos siya kasi konti lang ang in-order nilang pagkain. At kahit yung dessert, konti lang din natira. Ito nga nag-share na kami ng kaibigan ko kasi nga walang natira dito sa gelatin na ginawa ng amo niya. At buti na lang nga talaga yung isang bata dito inayawan niya to. Kaya sabi ko dun sa kaibigan ko, kaysa itapon natin, ikainin na lang natin. Sunod naman namin nilantakan itong dessert na dala ng kapatid ni Madam. Sobrang tamis kasi kaya inayawan nila. Kung kanina yung gelatin halos walang matira sa amin, ito sobra-sobra talaga. Nagkulang man yung lunch namin, at least dito sa dessert, paldo-paldo naman kami. Konti lang kasi talaga in-order nila na pagkain ngayong gawa nga nung nakaraan, sobrang dami at di naubos, ipinamigay lang namin sa iba. At dito nga napag-usapan pa namin yung kaibigan namin isa, end contract na kasi siya, halos isang taon na rin. Dapat ngayong July magbabakasyon siya kaso problema wala pa siyang ticket. Alam naman ng amo niya na magbabakasyon siya ngayong July kaso binoproblema niya baka kunin ng amo niyang ticket ay connecting flight. Ayaw niya kasi mag-connecting flight, gusto niya yung straight na flight na talaga. Sabi ko nga wala siyang magagawa kung kukunin ng amo niya ay connecting flight. Tinanong ko yung kaibigan ko kasi ito ang biyasa pagdating sa flight kasi madalas to nag-check ng flight. Ewan ko parang gusto na ata niya umuwi. Gusto na ata niya layasan itong amo niyang napaka-Chicago. Yung utos doon, utos dito. Hindi pa tapos yung utos, meron na naman i-utos. Kaya siguro lagi nag-check to ng flight. Kaya siya ang talagang tinanungan ko kasi siya ang biyasa pagdating sa mga flight. Ito naman kasi isang ko kaibigan sa akin pa nagtanong, wala nga akong alam. Wala naman kasi talaga akong alam dyan sa mga flight na yan. Kahit ako'y pauwi na, amo ko nang bahala doon kasi hands-on naman tong amo ko pagdating sa flight ko. Araw-araw nga nagtatanong kung desidido na ba talaga ako. Pagkatapos nga namin lantakan yung dessert, ito nga magtatapon na muna kami ng basura. Sobrang dami kasi namin basura ngayon. At itong pagtapon namin ng basura, sobrang saya talaga namin kasi bihira lang kami makalabas talaga. Kaya sobrang tuwa talaga namin pag nakakalabas kami o kaya nagtatapon kami basura kasi nga bihira lang talaga kami makalabas. At ito nga habang naglalakad kami dito, may nakita kami carpet. So kailangan pa namin ligpitin yan. Hinawi lang namin saglit para makadaan muna kami at may tapon itong mga basura. So ayun nga, nagmamadali na nga itong kaibigan ko kasi tuwang-tuwa na talaga siya makalabas. Ito nga nakwento ko nga sa kanya nung nakaraang linggo pagpunta namin dito. Meron nga nangyaring nakakatawa. Pauwi na kami ng amo ko noon. Tapos itong pamangkin niya tinawag ako. Pero bago niya ako tinawag, may bitbit na akong paper bag na ang laman ay puro pagkain. At dyan sa lugar na yan, inilagay ko yung pagkain para masikaso ko yung pamangkin ni Madam. Tabi ng basurahan yun. So ngayon dumating yung mga basurero. Ang unang kinuha ng basurero yung paper bag ko na may lamang pagkain. Sobrang takot ko talaga, tinawag ko yung pamangkin ni Madam. Bagong kasal yung pamangkin ni Madam at never kami nakita ng asawa nun. Nung nalaman ng pamangkin ni Madam na nawawala yung paper bag ko, pinalabas niya agad yung asawa niya. At yun nga talaga yung unang pagkikita namin ng asawa niya. Doon kami nakakatawa yung unang pagkikita namin kasi talaga hinabol niya yung basurero para lang makuha yung paper bag ko. At nung nakuha niya yung paper bag ko, agad akong nagpasalamat sa kanya. Nagtawanan pa kami ng pamangkin ni Madam, siguro natatawa sila sa nangyari. Pagkatapos nga namin magtapon ng basura sa labas, bumalik na kami dito sa may mga carpet at niligpit na namin ang kasama ko kasi ayoko kasi nga uuwi na marami pa siyang gagawin kaya tinulungan ko muna. O siya, hanggang dito na lang. Maraming salamat, bye bye.